So ating pong mensahe sa hapon ito ay patungkol po sa kung saan tayo patutungo sa walang hanggan, the eternal destiny of man. Maraming naniniwala, pag namatay tayo, wala na kanila. Pero actually, hindi totoo yun. Meron pong tayong kahinatnan sa walang hanggan. So, saan tayo pupunta? Pag tayo namatay, pag dumating ang Panginoon, sa araw po ng paghahatol, saan tayo pupunta? Ito po ang ating gustong pag-aralan sa hapon ito. Pag sinabi natin eternal, walang hanggan, walang katapusan, forever. Kaya sumisikat yung katagal, walang forever kanila. Meron tayong forever sa ating pupuntahan. So pag sinabing eternal, walang katapusan, walang hanggan, forever. Yan ang eternal. Ang destiny, ang ating pupuntahan. So saan tayo pupunta sa walang hanggan? Ano yung kahinatnan natin sa walang hanggan? So, eternal destiny, saan tayo pupunta? Saan natin gugugulin ang ating walang hanggan? Yun ang ating gustong pag-aralan sa hapon ito. Dito po sa Marcos 16 at 16, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pero papasinin po natin, dalawa lang palagi ang pupuntahan natin kung ang Biblia pinag-uusapan. Walang gitna. Either na ikay maliligtas o ikaw ay mapaparusahan. Dalawa lang. O ikay maliligtas o ikay mapaparusahan. Pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, pag tayo sumampalataya at bautismohan, tayo maliligtas. Pag hindi tayo sumunod, tayo parurusahan. So palaging dalawa ang pupuntahan natin kung Biblia pinag-uusapan. Yung maliligtas at yung mapaparusahan. Yung maliligtas, sino sila? Ito yung mga masunuring, matalimahin, obedient, yung mga sumusunod. Diba? Dito sa Mateo, chapter 7, verse 21. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangaral, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang bawat gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung sino yung maliligtas? Yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, pareho lang yun. Sino yung parurusahan? Yung hindi sumusunod. Dito sa Mateo 7 verse 23. At kung magkagayon, ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo gumagawa ng kasamaan. Dito sa English, ano po? Yung salitang kasamaan, ang ibig sabihin nun ay lawlessness. Hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung isa, yung sumusunod, maliligtas. Yung matigas ang ulo, pasaway. At di sumusunod, sila'y parurusahan. Ganyan lang kasimple sinasabi ng Biblia. Dito po sa English, ano po? And I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you will practice lawlessness. Hindi kayo sumusunod sa kautusan. Hindi nyo kinikilala ang kautusan ng Diyos. Lawless. Pangalawa, yung mga matuwid. Yung mga matuwid ay naging matuwid dahil sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Dito sa Romans chapter 1, verse 16, ano po? Basahin natin. So Romans chapter 1, verse 16. Malakas ang ulan, ha? Dito sa verse 16, ganyan. Ang Ebanghelyo ay ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya
Una ay sa Hudyo at hindi sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng susulat, ngunit ang mga matuwid, ngunit ang tao matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit tayo nagiging matuwid? Dahil tayo sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na doon ay nahayag ang katwiran ng Diyos. Pag sinabing righteous, yun ang root word ay right. Ika'y tama. Ika'y tama dahil ika'y sumusunod sa katwiran ng Diyos. Kung hindi tayo susunod sa katwiran ng Diyos, katulad ng mga Hudyo, sila nagtayo ng sarili nilang katwiran, hindi sila naligtas. Kaya po sa Romans chapter 10, verse 1 to 4, mga kapatid, ang nais na aking puso at ang dalayan ko sa Diyos alang-alang sa kanila, ayaw sila'y maligtas, ganyan. Ako'y nagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Subalit, hindi ayon sa kaalaman, katulad ng panahon sa panahon natin ngayon. Maraming mga tao sumasampa sa maling pananampalataya, sila'y may sigasig sa Diyos. Pero maling pananampalataya nila. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos. At sa pagsisikap nilang makitayo ang sariling pagiging matwid o sariling katwiran, ay hindi sila napasako sa pagiging matwid ng Diyos o hindi sila napasako sa katwiran ng Diyos. So, pag tayo nagpapasako sa katwiran ng Diyos, tayo matwid. Righteous. Maliligtas po yan. Yung hindi maliligtas, yung unrighteous. Yung hindi tama. Hindi sila tama dahil hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ano ginagawa natin? Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, basahin po natin. Hindi ba niyo nalalaman ng masasamang tao ay hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong pataya, mga mapakyapid, mga sumasama sa Diyosan, mga mangalunya, mga binabae, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki, mga magnanagaw, masasaking, mga manglalasing, mga pagmura, o mga magagancho, ay hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. Yun ang hindi matuwid. Hindi sila sumusunod sa katwiran ng Diyos. Ano ginagawa nila? Kasalanan. Kung di tayo matuwid, tayo nagpapasap sa katwiran ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos. Kung tayo anak ng Diyos, tayo po ay maliligtas. Pero paano tayo naging anak ng Diyos? Dito sa Galatia chapter 3, basahin po natin. Sa Galatia chapter 3, sabi na ni Pablo, sapagkat kay Kristo, kayong lahat ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kanya. Itong basahin natin para eksakto. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa ibinautismo kay Kristo ay binili si Kristo. Nung tayo sumampalataya at nabautismohan, tayo naging mga anak ng Diyos. Tayo muling kinukup ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 8, hindi tinanggap ang espiritu ng pagkatakot kanya, kundi ang espiritu ng pagkukupko. Tayo po yung kinukup ng Diyos at kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Sino ang kabaliktaran nun? Kung hindi tayo anak ng Diyos, kanino ka anak? Hindi kayo anak ng Diablo. Dito sa unang 1, ikatlong kabanata, 10 talata, dito binabanggit po yung mga anak ng Diablo. So meron anak ng Diablo. Meron mga anak ng Diyos. Meron yung tinatawag na anak ng Diablo. So ganito na hayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. May anak ng Diablo. Ang sino bang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So kung kayo anak ng Diablo, hindi ka sumusunod sa katwiran ng Diyos, ay hindi ka maliligtas. Pangapat, kung tayo nasa iglesia ng ating Panginoon, tandaan po natin na ang Panginoon, siya nagtatag ng kanyang iglesia. Meron siyang kapulungan
ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo na dinagdag ng Panginoon sa kanyang Ebanghelyo nung tayo sumunod sa Ebanghelyo. Ang ginawa po natin. Excuse me. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ng Kristo na ulo ng Iglesia, na siya tagapagligtas ng katawan. Yung katawan ay ang Iglesia. Dito po sa Efeso, sa unang kabanata, sa talatang 21, yung nagkakamali. Ito ating mababasa. Verse 22. At kanya nilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa sa ulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pupuspos sa lahat ng lahat sa lahat. So, pag tayo nasa Iglesia, idiligan tayo ng Panginoon, tayo kanyang kabilang tayo sa maniligtas. Kung nasa sanglibutan tayo, kung wala na sa Iglesia, ikay nasa sanglibutan. Kung tayo nasa sanglibutan, ginagawa natin ang mga bagay sa sanglibutan, hindi tayo maniligtas. Basahin natin. Dito sa unang buwan, ikalawang kabanata, talatang 25 hanggang 26. At ito, pangako na kanyang ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggan. Isunod ko sa inyo mga bagay nito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. Sino yung mga mandaraya? Sa verse 15. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan, niya mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanglibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamatas sa buhay ay hindi mula sama, kundi sa sanglibutan kanya. Kung ginagawa natin ang mga bagay ng sanglibutan, tayo nasa sanglibutan, at hindi tayo maliligtas. So, dalawang grupo ng mga tao, yung maliligtas, at yung panglusahan kanya. Yung maliligtas, yung matalimay, masunurin, obedient, yung mga matuwid, yung mga anak ng Diyos, at idinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. At ang hindi parurusahan, ang parurusahan ay ang mga hindi sumunod, disobedient, ang mga hindi matuwid, yung mga anak ng Diablo, at nasa sanglibutan. So, yun ang dalang grupo ng mga tao, mga kapatid. Ang Diyos ay matuwid. Yung pong mga hukom ng mga tao, kung minsan hindi matuwid yan, minsan nababayaran sila at sila ay gumagawa ng kakatulan na hindi tama. Pero ang Diyos hindi. Ang ating Panginoon hindi. Siya'y matuwid. Merong basihan ang kanyang kakatulan. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 10, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Kung titignan natin, ito yung isang timbangan. Yung ating gantimpala ay naayon sa ating ginawa. Kung anong ginawa mo, yan ang gantimpala mo. Dito po sa Romans chapter 2, 6 to 11, sa larangan ng mga tao, may kinikilingan. Pero sa larangan ng Diyos, wala. Meron siyang matuwid na basihan. Sa Romans chapter 2, verse 6 to 11, kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang magawa. Sa kanila na sa pamagitan ng pagtsatsaga sa mabubuting gawa, na naghahanap ng kalalatihan at karangalan at ng kawalan ng kasinaan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. So, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, yun ang gagawin mo kanya. Sa ikawalong talata, samantalang sa kanila na mga sarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkos ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kailang put at galit kanya. Magkakaroon ng hirap at bigati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo, kundi sa Grego kanya. Sa ikasampu, subalit kalalatihan, karangalan, kapayapaan, sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo, kundi sa Grego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. So, ang gantimpala natin ay naayon sa ating ginawa. Ang ating buhay ay paghahanap ng katwiran ng Diyos
at ginawa po natin, ayun ang gantimpala mo kanya. Ika'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ang ginawa mo, kaya naging mga sarili kanya, ginawa mo yung sariling kalooban, hindi tayo nagpailan sa kalooban ng Diyos, ay kaparusahan. Dito sa Pangalang Korinto, 5 kabanata, 10 talata. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo kanya. Upang ang bawat isa'y tumanggap ng kabayaran ng gantimpala sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ano ginawa natin? Paano natin ginamit ang katawan na binigay sa atin ng Diyos? Kung ito'y mabuti, ika'y maliligtas. Kung ito'y masama, iparusahan. Simple lang. Ito'y isang timbangan. Isang pantay na timbangan. Ganyan. Kung anong ginawa mo, yun ang timpala mo. So, meron, dalawang pupuntahan palagi. Ika'y mapaparusahan o ika'y magkaroon ng timpala ng buhay na walang hanggan, mga puti. Tingnan mo yung kahatulan ng Diyos. Ito'y may lalarawan po sa Mateo, chapter 25. All the nations will be gathered before Him, so titipunin niya lahat ng mga bansa. And He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. So yung isang pastol ng tupa, inihiwalay kanyang tupa sa mga kambing, ganyan. And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Yung sa kanan niya, yung kanyang mga tupa, sa kaliwa ay mga kambing. Itong dalawang hayop na ito, ano po, yung mga hayop na ito. Hindi tayo nagpapala, hayop. Yung mga tupa, ay ito ang pinakamasunuring hayop. Pag anong sasabihin ng pastol, yan ang kailang gagawin. Sumusunod lang sila. Yung mga kambing ang pinakamatigas ang ulo. Pag nakalaya yung kambing, kakainin niya lahat na gusto niya kainin. Sisirain niya. Hindi yung mga tupa. So kaya po gano'n ang ginamit ang paglalarawan ng Diyos sa mga tao. Kambing o mga tupa kayo. Kambing at mga tupa. So, yung kambing na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, saan sila pupunta? Sila pupunta sa malanggang kaparusahan. And this will go away into everlasting punishment. And sila pupunta sa malanggang kaparusahan. Kung nasabi sa atin. Paano po yung mga tupa? Sa parehong talata. But the righteous, ito yung mga tupa kanya, into eternal life. So, dalawa. Wala hanggang kaparusahan, wala hanggang buhay. Yung kaparusahan, walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, walang hanggan din. Dito po sa Proverbs, chapter 20. Ito'y tumutungkol sa kaparusahan ng Diablo at ang mga bulang mga propeta kanya. Na sila naging instrumento ng Diablo noong mga panahon na yun para usigin ang mga Kristiyano. Ano ang kaparusahan nila? Basahin po natin. Buti pa sa lupa, pag nagtatrabaho tayo, majority, mayroong day off. Kung pinapahinga ka ng kumpanya mo sa trabaho, sa impyerno, wala. Ang Diablo, na dumaya sa kanila, ay nihagi sa lawa ng apoy at supre, na kinaroroon ng tinaman ng halimaw at ng walang propeta, at sila pahihirapan araw at gabi magpakailan pa man. Walang katapsan. Kung isipin po natin gano'ng kahirap yung walang katapsan na yun na kaparusahan, di ba? Pero maganda naman yung buhay na walang hanggan. Opposite yan eh. Kung mahirap yung walang kaparusahan, gano'n naman kaganda yung buhay na walang hanggan. So po, dalawa lagi pupunta. Pag-iwalayin tayo ng Panginoon sa tupa at kambing, sa kanyang mga matwid na alagad at sa mga hindi sumunod sa kanya. So, dalawa pupuntahan natin sa walang hanggan. Two eternal destiny or destination. Yung una, sa impyerno. Alam niyo, itong apoy na yan, hanggang matapos ang ating sapa, maapoy pa rin yan. Hindi matatapos yan. Kaya wala hanggang apoy, hindi matatapos yan.
Sa Revelation chapter 21 verse 8, sinasabi sa atin kung sino pupunta roon. Sino mga tao ang pupunta sa impyerno? Hindi sumunod sa ating Panginoon. Totoo yun. Pero tingnan natin. Siguraduhin po natin, hindi tayo kasama dito. Dahil kapag kasama tayo dito, ay pupunta tayo doon sa kaparusahan sa impyerno na ayaw natin pumunta ng mga kapatid. Kahit yung pinakamasamang tao, pag tinanong mo siya, gusto siya pumunta sa impyerno, ayaw ko, hindi na. Ang problema na, pag sinabi mo yung solusyon, hindi man nila tatanggapin. Basahin natin. Ngunit sa mga duwag, sino yung mga duwag? Hindi yung mga takot, mayroong mga phobia. May mga taong takot sa dugo. May taong takot sa mataas. May mga taong takot doon sa makipot na lugar. Ako, dati mayroon akong takot sa gagamba. Hindi yun ang sinasabi rito. Ang sinasabi rito, yung mga taong natatakot tumayo sa katotohanan. Mga duwag. Mga hindi nananampalataya. Mga karumanduma. Mga mamamatay tao. Mga mapakyapi. Mga magkukulang. Mga sumasama sa mga Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling. Ang kailang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at supre na siya'y kalawang kamatayan. Ang sabihin ng kamatayan, ikalawang pagkahiwalay sa Diyos. Ito yung walang pagkahiwalay sa Diyos. O paano naman yung isa? Sa langit. Dito sa impyerno, imagine po natin kung ano ang pakiramdam ng mga tao doon. Ikay nasa lawa, nang nagliliyab sa apoy at supre ganyan. Walang hanggan. Nakalublob ka sa apoy at supre. Doon sa kabilang banda, sa Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kailang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi rin na magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang magulang bagay ay lumipas na kanya. Pasinin niya, lahat ng kinatatakutan natin sa lupa, wala na. Hindi na tayo luluha, wala lang kamatayan, wala lang sakit, wala lang hirap, ganyan. Hindi lahat ng mga bagay sa lupa, wala na ganyan. So, magkaiba. Doon sa isa, ikay nakaluglob sa apoy at supre, sa walang hanggan. Yung isa naman, ay may kapahingahan, di ba? Kapahingahan sa mga bagay na ginawa natin sa lupa. So, hell at heaven. Dalawa lang ang ating pupuntahan sa walang hanggan. Ano ba ang description sa hell? Ay ito yung paglalarawan sa impyerno. Ito yung lake of fire. Binasa na natin kanina yan, di ba? Yung dagat-dagatang, sabi sa Tagalog, dagat-dagatang nagbibingas sa apoy at asupre kanya. Ito sa Revelation 20 verse 10, pahihirapan ng Diablo at ang kanyang mga bulang propeta, araw at araw at gabi, magpakailan pa man. Ganyan. Furnace of fire. Pugon. Ito yung pugon ng apoy. Nang walang panahon, bago nauso yung mga dekuryenting oven, pag gumagawa ng tinapay, pagnisan, sa pugon. Parang bilog yun, bilog. Tapos meron singawa sa taas. Tapos nilalagay nila yung pandesal doon sa loob. Tapos may kasamang pugon na mainit. Tutuusin, pwede ka maglitsyon na baboy doon dahil sa sobrang init. So ang larawan dito ay pugon, ganyan. Mainit, ibig sabihin. Basahin natin. Sa Matthew chapter 13, verse 42. Tingnan ninyo, basahin natin. Hindi naman tayo nananakot, pero parang ganun na rin. At itatapon nila ang mga ito sa pugon ng apoy na yan. Furnace of fire. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Pagtangis dahil sa sakit. Pangangalit ng ngipin dahil din sa sakit. Ganyan. Dati ako, nung 20 plus ako, years old, natutulog ako. Biglang ginalaw pa ako, tapos namulikan siya. Sakit. Kaya na, dahil lalaki ka, mahirap, nakakaya umiyak. Ang gagawin mo lang ito, yun ang pangangalit ng ngipin. Pipigilan mo yung sakit. Isipin naman natin, pipigilan mo yung sakit.
sa walang hanggan. Ngayon, ilang minuto lang yung dinis ko noon, nawala. So, verse 50. At itatapos na sa pugo ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit na mag-ibig. So, nakakahirap yun, mga kapatid. Imagine lang natin. Ngayon, masakit na. Di ba? Sa pangalan Thessalonica, ito yung flaming fire. Nagliliyab na apoy. Hindi lang apoy, nagliliyab. Kung nakakita tayo ng nasusunog na bahay, nagliliyab yun. Kahit malayo ka, mararamdaman mo yung init ng apoy. Dahil ito yung nagliliyab, nagliligas kanya. Mainit yun. Sa pangalan Thessalonica, chapter 1, 7-9. At nagnanais na maging mga guro. Ay, Timoteo ito, mali po. Kaya pala hindi tsakto. Sa pangalan Thessalonica, chapter 1. Ito yung pag-iiganti ng Diyos sa mga hindi sumunod sa kanyang kalooban. At kayo mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ng kanyang mga makapangyarihang na nasa nagliliyab na apoy ganyan, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ang mga ipitatanggap ng kaparusa walang hanggang pagkapusa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatihan ng kanyang kalakasan. So, ikay maiwalay sa Diyos, so wala hanggang. Ikay nandoon sa nagliliyab na apoy. Nung si John the Baptist, ay nagbabautismo kanya. Ang sabi niya, binabautismo ko kayo sa tubig. Ang darating sa ulihan ko, kanya na hindi ako nararapat magdala ng kanyang pangyapa. Siya sa hindi magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Kanya. Yung mga born again, hindi nila maintindihan yung apoy. Yung Espiritu, yun ay nagpupukilala ng kaligtasan, di ba? Dahil yun ay yung mga nabautismo ng Espiritu, ang mga apostol, siya nagpahayag ng kaligtasan. Siya nagginamit ng Diyos. Sino yung mababautismo sa apoy? Ito yung mababautismo sa impyerno, kanya. Kasayin natin. Yung larawan na sinasabi dito sa Mateo, ito yung titipunin niya kanya eh. Titipunin niya, kasayin natin. At nasa kamay niya ang kanyang kalaykay. At lilinisin niya ang kanyang hiikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamali. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Yung ipa, yung balat. Yung trigo, yung laman ng balat. Yung balat, wala nang kwenta yun. Susunugin yung kanya. Yan ang larawan ng impyerno. Susunugin tayo doon. Dito sa impyerno, ang apoy ay hindi matutupo. Ngayon, nababalitaan natin mga nasusunog. Meron bombero. Papatay niya na yung sunog. Pero sa impyerno, walang bombero. Walang pwedeng magpahinto sa apoy. Basahin natin. Sa Mark chapter 9 verse 43. Kung ang kamay mo ang makapatisyon sa iyo, ang kamay maging dahilan para magkasala ka kanya. Putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay kanya. So, yung sinasabi sa apoy, hindi mapapatay. Sa verse 48, na kung saan ang kailang mauot ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. So, larawan po ninyo sa ating kaisipan, yung mga uod sa iyong katawan kanya ay hindi namamatay at yung apoy ay hindi matutupok. Imagine yung gano'ng kasakit yun na yung uod na kumakagat sa iyo ay hindi mamamatay kanya. Tapos yung apoy hindi rin mamamatay. Kaya nga wala hanggan, makikita natin. So Revelation 21 verse 8, pinasa na po natin yun. So, sa dagat-dagatang nagliliyaw sa apoy, ito supre kanya. Yung asupre, ito rin po yung paglalarawan doon sa nanggaling sa itaas
na nagsunog sa Sodom at Gomorrah sa Old Testament. Sipin nyo, yung asupre, nasunog niya yung mga syudad at nawala. At doon ay pagtatanis at panganganin na mag-ibig. Yung wailing, ito yung malakas na pag-iyak. Pag mayroong namamatay, meron tayong marinig na gano'n. Yung malakas na pag-iyak. Dito ang pagsisisi, pero huli lang lahat. Wala ka na magagawa. Nakatakda na ang iyong kaparusahan dahil hindi mo ginamit yung pagkakataon ng buhay ka para sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa nasa verse 12. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay tatapos sa kadiliman na sa labas. Doon ang pagtatangis at panganganin na mangipin. Yung sinasabi sa atin. So, mayroong pagtatangis at panganganin na mangipin. So, 13, verse 50, basahin po natin. At itatapos sila sa pagbuong ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at panganganin na mangipin. Itong lugar na ito, inihanda para sa Diablo. So, hindi totoo yung sinasabi sa atin na yung Diablo ang hari sa impyerno. Hindi. Ang unang mapaparusahan doon ay ang Diablo. Hindi siya yung hari doon, kapatid. So, 25 verse 41. Pagkatapos siya sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So, yun is supposed to be sa Diablo at ang kanyang mga anghel. Ito ay nasa kadiliman sa labas. So, imagine ninyo, binasa na po natin ito sa ito. Ito ay apoy. Pag may apoy, may liwanag. Pero ito ay apoy, madilim. Madilim, walang liwanag. Imagine niya, madilim, walang liwanag. Pero ito nakalugog sa dagat-dagatan, nagdidingan sa potasupre. Wala ka nakikita. Pwede sasaktan. Ay, torture po yun, mga kapatid. Torture yun. Hindi mo nakikita, wala ka nakikita, pero sasaktan ka. Wala ka nakikita sa paligid mo. Narinig mo lang yung kamukha mong tumatangis at lumaiyak na malakas. Yun lang, narinig mo lang, pero hindi mo sila nakikita. Ay, torture yan, mga kapatid. So, wala hanggan. Ganun ang kalagayan mo. Ito mo ay pahihirapan ka doon magpakailan paman. Basahin natin sa Apocalypse. Ito yung torment. Talagang masakit yan, mga kapatid. Yun ang narawan sa atin ng impyerno. Dito sa Revelation, chapter 14, basahin natin. Dito po sa 10 to 11, para magkaroon tayo ng paglalarawan sa kasamaan ng lugar na yun. Okay, dikit-dikit ito Biblia. Ito. Ay inom din naman ang alak ng buhok ng Diyos na inihahandang walang halos sa kopa ng kanyang buhok at pahihirapan sa apoy at supre, sa harapan ng mga badalanghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila mga sumasama sa halimaw at sa larawan nito. At sino man tumatanggap ng tanda sa kanyang pangalan. So ito yung mga sumunod ng panahon na yan. Na sumama sila sa Diyos-Diyosan sa panahon ng mga Romano. Sila'y pahirapan mo. So yung impyerno, hindi maganda yung larawan yan, mga kapatid. Kaya nilagay sa Biblia, parang tayo matakot. Babala. Kung tayo matiga sa mundo, dyan tayo pupunta sa lugar na tinatawag na impyerno, hell, Gehenna. Sa langit, maganda. Dito po sa English, New King James, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to a place for you. So where I am, you may be also. Those are New King James. In my Father's house
are many mansions. Dito sa sabi to rooms, mas gusto ko yung mansion. Bakit? Dahil ang mansion ay isang magandang lugar. So ang langit ay magandang lugar. In other words, walang kasing ganda. Kahit ang pinakamagandang mansion sa lupa, ay higit ang langit doon. So ito yung magandang lugar na lalarawan sa atin. Ito tinatawag na langit. Yung sinabi natin kanina, wala nang papahinan ng luha sa bawat mata, wala nang kamatayan, o pagluluksa, o pag-iyak, at sakit. Wala na. So doon maganda mga kapatid. Yung tinatawag na langit na inanda sa atin. Sabi ng Panginoon, meron tayong kapahingahan doon. Sabi niya, basahin natin. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle, I am meek, and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Saan yun? Hindi sa lupa. Hindi sa langit. Magkakaroon tayong kapahingahan sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Nung namatay si Apostle Paul, malapit sa mamatay, ito kanya ang inihintay ko kanya, na ibibigay sa akin ng Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 8, finally, there is laid out for me the crown of righteousness. Itong putong-putong na ito, hindi yung putong ng hari. Ito yung putong ng tagumpay. Which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yung isang libutan, hindi nila hinihintay yan. Kinatatakutan nila yan. Basta sinasabi, malapit ang Panginoon. Natatakot sila. Hindi tayo. Yun ang ating hinihintay. Para dali na tayo sa langit ng ating Panginoon. Di ba? So, bakit nasabi yun ni Pablo? Very confident. Dahil siya'y tapat. I have fought the good fight. I have kept the faith. I have finished the race. Ginawa ko kanya, dapat itong gawin. Ay siya inutos sa akin ng Panginoon. At ito ay nandito yung ating mamanahin. Ang lahat ng mamanahin natin sa lupa, may katapusan, nabubulok, nawawala. Pero sa langit kanya, to an inheritance incorruptible and undefiled, and doth fadeth not away, reserved in heaven for you. Hindi masisira at di nabubulok. Ito yung walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin sa langit. So, dalawang pupuntahan natin sa walang hanggan. Pero o langit. Ito, yan ang itsura niya. Sa langit, yan ang itsura natin. Wala tayong problema ito. Wala na stress, wala na problema, wala na kamata, wala na sakit, wala na. Wala na. Yun ang ating kapahingahan. So, yun na isang gagawin itsura natin ito. Hindi wala problema sa atin. Now, tayo po, habang tayo buhay, kay Kristiyano tayo, kay hindi. Ito yung panahon na tayo dapat pumili. Kung Kristiyano tayo, at meron tayong mga bagay na ginagawa, ang dalawa sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin alisin yun. Kung di ba tayo Kristiyano, kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang buhay natin ay may silang. Sabi rito, basahin na sa Tagalog. Sinasabi nito sa Tagalog, hindi tayo dapat magmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pwede magplano ng ganun-ganun kanya. Bakit? Hindi man natin alam kung ano mangyari sa atin bukas. Sabi ni Santiago, basahin natin. Gayun man, na hindi nyo nalalaman kung ano magkakaroon bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga siyang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaw. Ganun kaisi, kabilis ang ating buhay. Tayo lahat, ano? Halimbawa, ako 64 years old. Saan napunta yung taon? Parang nagising ka, 64 ka na. Bilis ng panahon. Saan napunta yung taon? Hindi natin napansin, pero napakabilis na. Yung mga bata ngayon, eventually tatanda rin sila. At sa mga susunod na generasyon,
may pinapanganak, tatandaan rin sila yung mamamatay. Yun talaga ang buhay sa mundong ito. Tayo mamamatay kayo. So, kailangan tayo maganda at piliin natin kung saan tayo pupunta. Saan tayo pupunta? Langit. O sa impyerno. So tayo naglalakbay. Darating tayo sa punto na tayo gagawa ng desisyon. Ano gusto mo puntahan? Langit o impyerno? Di ba mga kapatid? So dapat ang piliin natin yung langit. Walang tao matinong kaisipan na gusto niya pumunta sa impyerno. Tanungin niyo lahat ng tao ayaw sa impyerno. Ang problema lang, para silang may sakit. Tapos sinabi ng doktor kung ano ang gamot, ito yung nagagawin. Yun ang problema doon. Mayroong gamot na binigay sa atin ng Diyos. Yun ang kailangan natin gawin. So ito po ating pag-usap po ng ating mensahe. Bigyan na po lang kay Brother Raul ang pagpapawin.